Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Friday morning here in Houston, Texas. Thank you, Lord Jesus. Biyernes na po, June 27, 2025. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Thank you, Lord Jesus, sa iyong kabutihan. Thank you, Lord Jesus. And ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na puno ng pagmamahal. Ikaw ang Diyos na nandiyan palagi sa amin. Hindi kami iniiwanan. Hallelujah. Salamat po, Panginoon Jesus. Salamat sa iyong banal na Espiritu na palaging nandiyan, gumagabay sa amin. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Our King and our Lord. Thank you. Oh, hallelujah. You are so good to us, Father. Thank you so much. Thank you so much, Father God. Hallelujah. Oh, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Ang kabutihan. Thank you, Lord Jesus. Dahil ikaw ay buhay. Dahil ikaw ay puno ng pagmamahal. Dahil ikaw ay napakabuti. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Lord. Nakaraos po kami sa bawat araw. At ngayon ay Biyernes. Thank you, Jesus. For all your provisions, Lord Jesus. It's Friday. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father God, for a new day. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Welcome dito sa ating live Facebook joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers. It's June 27, 2025, Friday morning here in Houston, Texas. Thank you, Lord, sa panibagong umaga. Ito si Tita Vitz, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan, fresh from the bed. Salamat sa Diyos at ako ay kanyang ginising. Matagal akong nagising. Almost 8 minutes to 6 ang aking paggising. Ang aking alarm ay hindi ko narinig. But God is good dahil ako ay nakapagpahinga ng mabuti. More than 7 hours ang aking tulog. Thank you, Lord, that He restored my body. Praise God. At tayo ay nandito na naman upang siya ay ating purihin, ating pasalamatan, ating kilalanin, ating itaas sa buong sulok ng daigdig. Hallelujah. Kaya tayo ay magpuri. Welcome dito na sana ang ating ibang mga kasama na sila ay isama natin, tawagin natin sila upang hindi sila malate sa pagpupuri sa ating Panginoong Jesus.
Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko sa Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord Jesus, thank you, Lord. Lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya. Nag-uumapa ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Hallelujah, yes Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya. Hallelujah! Praise the Lord sa kanyang kabutihan. Thank you, Lord Jesus. Ayan, mga kating Jesus, bigay natin sa ating Panginoong Jesucristo ang pinakamataas na uri ng palakpak, standing ovation, sapagkat siya ay nararapat. The King is in the room. The King is in our presence. The King is in your home today. Kung ikaw ay kasama natin sa pagpupuri, nandiyan ang ating Panginoong Jesucristo. Nandiyan ang ating Hari ngayon sa inyong pamamahay. Kaya nararapat lamang na siya ay ating pasalamatan. Nararapat lamang na siya ay ating palakpakan. Ating i-welcome sa ating mga pamamahay upang sa Ginoon ay maranasan natin ang kanyang kasaganaan, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang kaligtasan, ang kanyang kagalingan. Oh, hallelujah, sa lahat ng mga sakit, ang sagot sa ating mga dasal ay kanyang ibibigay kapag ang kanyang presensya ay nasa ating pamamahay, nasa ating puso, nasa ating isipan. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord Jesus, tinataas ka namin sa aming kalagitnaan ngayon. Walang ibang makilala kundi ikaw lamang, Panginoong Jesucristo, sa buong lupalop ng daigdig. Lahat ng dila ay magdideklara na ikaw ang Diyos.
lahat that Jesus Christ is Lord. Lahat ng tuhod ay luluhod at magdideklarang na ikaw ang Diyos at walang iba. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Maraming salamat at kami po ay nagising sa panibagong umaga upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming kilalanin, upang ikaw ay aming itaas. Oh, hallelujah. God is good all the time and all the time. God is good. God is good. Hallelujah. 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 We welcome your Holy Spirit in our midst today. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, at gawin mo kaming karapat-dapat sa inyong presensya, Panginoong Jesucristo. O hallelujah. Ano man po ang aming mga nagawang kasalanan, patawarin mo kami, Panginoong Jesus, at gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong harapan, sa iyong trono ng kaawaan. O hallelujah. Yes, yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Dinideklara din namin ang kapatawaran sa mga taong nagkasala sa amin, Panginoong Hesus, sa mga taong nanakit sa amin emotionally, physically, nanlalait sa amin, naninira sa amin, nang dahil sa aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Lord Jesus, katagpuin mo po sila, Lord God, at ipakita mo sa kanila na mahal mo sila. Mahal mo sila higit pa sa anumang kanilang nararanasan. Mahal mo sila. You love them more than they ever know. Panginoong Jesus, oh hallelujah. Yes, Lord, salamat po. At we welcome your Holy Spirit in our midst today. Holy Spirit, we welcome you as the word of God says, 2 or 3 gathered in the name of the Lord Jesus Christ, He is in our midst. So kami po ay naniniwalang nandito. The King is in the room. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus, our King and our Lord. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God, in the name of Jesus. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo sa amin. Buksan mo ang aming mga isipan at aming mga puso. Itago mo ang iyong lingkod sa krus mo, Panginoong Jesucristo. Nang hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang iyong kabutihan, ang iyong kaawaan, ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-unawa, ang iyong mga pagpapalang siksik-linglig umapaw para sa mga taong naniniwala sa inyo. Inideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus, at bigyan mo kami ng maayos na internet connection upang maaraos po namin ng tuloy-tuloy ang Bible study na ito, ang inyong Bible study, Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa lahat ng mga dumalo dito, at
Pagpapalain mo po ang bawat isa, Panginoong Hesus. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. At lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Welcome dito sa ating live. Thank you for joining. Mga tapat na mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. God is good. Friday na. Yahoo! Friday. At tayo ay tinuturuan ng banal na Espiritu, mga Kating Jesus, paano tayo maging matapat na manggagawa ni Kristo. So, naisip na ba ninyo, malapit nang matapos ang June, nagkaroon na ba kayo ng check-up sa inyong spiritual journey? Kung saan, mayroon na ba kayong mga bunga? Dahil ang bunga ay mahalaga sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah! God is good all the time, and all the time, God is good. Okay, so, kahapon ay, saan ba tayo kahapon? Dito pala tayo sa 6:20, 6:25. So, kahapon, di ba kahapon yun? Tinuruan tayo ng banal na Espiritu tungkol sa huling mga araw, no? Ang mga huling araw. So dito na tayo sa last days, end times na tayo. Kaya nakikita natin ang daming o ang iba't ibang uri ng kasamaan. So ibinuhos na ng Prince of Darkness, no, si Satanas, ang maraming mga kasamaan. Kaya magugulat ka, mayroong digmaan dito, may patayan dito, may rape dito, may nakawan dito, may ganito dito. Ano bang nangyayari? At bakit ang dami ng mga ganitong dumadagsa na ang daming mga krimen? Sapagkat tayo ay nasa end times na, mga Katim Jesus. So nakikita natin ang maraming mga kaguluhan. Subalit ayon sa pangako ng ating Panginoong Jesucristo, lahat ng iyan ay dadaan, no? Lahat ng iyan ay mangyayari. Subalit ang mga anak ng Diyos ay protected tayo. We are covered by the blood of Jesus. We are sealed by the Holy Spirit. Sa makatuwid, hindi tayo makakasama diyan sa mga kaguluhan na yan. Sa kabila ng anumang mga kaguluhan sa mundo, we have the peace which is beyond the human understanding, at ayan ay dahil nandito sa mga puso natin si Panginoong Jesucristo. Siya ang ating hope of glory. So anuman ang mangyayari sa mundo, secured ang ating mga kaluluwa, secured ang ating mga buhay, sapagkat yan ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo, no? Kaya nga, doon sa Psalms 91, kung i-memorize ninyo at tingnan ninyo ang Psalms 91, yan, minimemorize namin yung Psalms 91, no? He that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord. Ano na yun? Nakalimutan ko. Pero pag nag-recitation na kami niyan sa mga bata, naaalala ko na naman. No? So yun, makikita mo diyan yung protection ng Diyos Ama sa ating lahat. So instead na itong mga masasamang espiritu na lumaganap na ngayon sa kasalukuyan, ang ating gagawin ay i-counter, no? I-counteract natin sila. We will overcome evil with good. So i-overcome natin ang mga masasama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Kung itong mga ito ay nanlilibak sa kanilang kapwa, ikaw na isang Kristiyano, ikaw ang susuway sa kanila at sabihin natin sa kanila na pabayaan na natin sila, ipagdasal natin sila sa Diyos, nang sa ganoon ay hindi na lalawig pa o hahaba
ang inyong usapan at ang paninira ninyo sa inyong kapwa. So, yan, tayo ang magiging pacifier. Tayo ang magiging facilitator or peacemaker nang sa ganoon ay hindi na magpatuloy o itong mga ayan yung mga mayayabang na yan, mga mapagmataas, mapag-insulto, masuwayin sa mga magulang. So, opposite ang gagawin natin upang ma-encounter natin yung kasamaan ng kabutihan. We will overcome evil with good. So, huwag nating patulan ang mga kasamaan na ito, kundi tayo dapat ang pumigil. Tayo dapat ang palitan natin itong kayabangan ng taong ito ng pagpapakumbaba ng ating Panginoong Hesukristo. Nang sa ganoon ay makikita nila kung anong kaibahan mayroon tayo, mga ka-Team Jesus. Habang tayo ay naghihintay, naalala ko tuloy si Pastor Jeremiah. Si Pastor Jeremiah, sabi niya, nung siya bata pa, pinagbabawal talaga sa kanila, ng kanilang mga magulang, ang manood ng movie doon sa cinema. Sa sinihan ba, no? Parang kami rin na ipinagbabawal ng mga magulang namin na manood ng mga movies sa sinihan. Kaya hindi talaga kami nakapunta sa sinihan. Nakapunta lang kami sa sinihan nung ako, halimbawa, nung malaki na ako, nung yung professional na ako, nakakapagbayad na ako, yan yung mga paboritong movies. But hindi yun kadalasan, no? Hindi madalas, minsan lang. So siya, nung siya 21 years old yata, 21 years old si Pastor Jeremiah, pumunta siya, sabi niya, iniisip niya na, paano kung may mga kaibigan siya na nagkukumbinsi sa kanya, no, kasi 21 years old na siya, na punta tayo, manood tayo ng movie doon sa movie house. Pero ang iniisip niya talaga, uncomfortable siya. Dahil iniisip niya, paano kung nung nanonood siya doon sa movie na yon, ay darating si Panginoong Hesukristo. At darating si Panginoong Hesukristo at hindi siya at maiwanan siya at makaranas siya ng tribulation na ang hirap-hirap ng mga Kristiyano na i-persecute na ng 666 o ng Antichrist ang mga Kristiyano. Paano yun? So yun ang palagi niyang iniisip. Kaya pag mayroon siyang pag yung mga kaibigan daw niya, yung mga friends niya na yung masamang impluensya na magsasabi sa kanya, okay, let's drink, yung manigarilyo, mga ganyan, mga bisyo. Ang iniisip niya, paano kung ginagawa ko yan ngayon, tapos darating na si Panginoong Hesukristo at maiwanan ako. So, ang mensahe niya ay isipin natin na bawat araw, ngayon, halimbawa, iisipin natin bago tayo gumawa ng masama, bago tayo gumawa ng mga hindi ka nais-nais sa harap ng Diyos bilang mga Kristiyano, bago tayo manluko sa ating kapwa, bago tayo nanlait sa ating kapwa, manira sa ating kapwa, o ano pa mang hindi mabuti sa harap ng Diyos, ay isipin natin kung tayo ay mga Kristiyano, no? Kung gagawin ko ito sa aking kapwa, nang dahil sa aking inis, nang dahil sa aking galit, nang dahil nilalait niya ako, nang dahil sa ganito, paano kung babalik na si Panginoong Hesukristo, paano kung mag-rapture niya? So, paano kung mag-rapture na, tapos hindi ko na i-release ang kapatawaran sa taong ito? Mayroon akong unforgiveness sa puso ko. Paano kung darating si Panginoong Hesukristo? Di maiiwanan ako? Di maiiwanan ka? Oh. Kaya nga sa bawat araw, we release forgiveness. Kahit masakit ang puso natin, ba't ginawa to ng taong ito sa akin? But Father God, I chose to release forgiveness. Patawarin mo po siya, katagpuin mo siya, Panginoon. Bahala na ang Diyos sa kanya. Ang importante tayo ay maaliwalas na ang ating puso, na magaan ang ating puso, na wala tayong dinadalang unforgiveness, wala tayong dinadalang panahinanakit, wala tayong dinadalang galit sa mga puso natin, nang sa ganoon pagdarating si Panginoong Hesukristo, kasama tayo sa rapture. Hallelujah. So yun, mga ka-Team Jesus, no? Ang gawin natin. Isipin muna natin paano
gagawin ko ito, masama to sa harap ng Diyos, gagawin ko ito, paano kung magra-rapture na, maiwanan ako? Isa ka sa makaranas ng mga paghihirap dito sa mundo. O, ayan. So, sa end time. So, dito na tayo sa chapter 3, 2 Timoteo, chapter 3, verses 10, verses 10 to, maikli lang, 10 to 17. Ngayon, ay, 2 Timoteo, chapter 3, 6, 27, 25. 2 Timoteo, chapter 3, verses 10 to 17. Kaya alam niyo mga ka-Team Jesus, itong ating daily Bible study ay malaking tulong talaga to sa akin para sa ganoon ay mas lalo kong mapalapit ng aking sarili sa Diyos. Mas lalo kong kung ako ay ginagamit ng banal na espiritu sa kanyang mga mensahe, ako rin ay namiministeryo at mas lalo kong napapalapit ng aking sarili kay Panginoong Hesukristo at naiiwasan ko ang mga bagay na hindi ka nais-nais sa harap niya. Maging sa isipan ko, maging sa puso ko, kung ano man yung iniisip ko na may mali, agad-agad ang conviction ng Holy Spirit magsasabi, that is wrong. Oh, I'm sorry, Holy Spirit. Kahit sa isipan ay nagkamali ako, nagkasala na ako, forgive me. Gano'n, no? At kung mayroon ka nararamdaman na inis o galit sa isang tao na ito, ang Holy Spirit ay magsasabi agad sa iyo, that is wrong. Do not feel that way. I'm sorry, Holy Spirit. I release forgiveness sa taong ito. Tulungan mo po siya, maawa po kayo, gano'n, no? So, habang tayo ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa banal na espiritu, ay nandiyan ang kanyang presensya at nararanasan natin ang kanyang bulong na tayo ay bumabalik sa halip na lilihis tayo ng landas, bumabalik tayo sa kanyang presensya upang tayo ay maging karapat-dapat sa harap ng ating Panginoong Hesukristo. O hallelujah. So basahin na natin dito. Mga bilin, ngunit ikaw, Timoteo, alam mo lahat ang itinuturo mo. Ang aking pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at pagtitiis. Alam mo rin ang mga dinanas kong pag-uusig at paghihirap, katulad ng nangyari sa akin sa Antioch, Iconium at Lystra. Ngunit iniligtas ako ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Ang totoo, lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Ang masasama at manilinlang na may lalo pang sasama at patuloy na manilinlang. Maging sila mismo ay malilinlang. Ngunit ikaw magpatuloy ka sa mga bagay na natutunan mo at pinananaligan dahil alam mo kung kanino mo ito natutunan. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay, para maging handa sa lahat ng mabuting gawa at maglingkod sa Diyos. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita sa araw na ito. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso upang maintindihan namin ang mensahe na parating at mangusap po kayo. Magsalita po kayo, Holy Spirit.
Tulungan mo ang bawat isa na maunawaan namin at ito'y aming magagamit habang patuloy kaming naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, habang patuloy kaming nilalakaran ang aming mga pananampalataya sa Kanya. In Jesus' name, Amen. Okay. So dito tayo. Ito ang opposite ng mga salitang binitiwan ni Pablo dito sa chapter 3 verses 1 to 9. Dito naman sa 10 to 17, ito naman yung ginagawa ni Pablo bilang alipin, bilang alagad ni Panginoong Hesukristo. So nakikita natin na si Pablo ay naging mabuting impluwensya kay Timoteo. So siya, kung anuman ang nakikita ni Timoteo doon kay Pablo, yun ang kanyang witness, yun ang kanyang sinasabing patutuo, yung testimony niya. Kasi si Timoteo ay kasama ni Pablo kung saan sila pumupunta. So siya ay naging parang disipulo ni Pablo, no? So nakikita ni Timoteo kung gaano kamahal ni Pablo si Panginoong Hesukristo, na kung saan pinapakita dito ang kanyang pamumuhay, ang kanyang layunin, ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pagtiyatiyaga, ang kanyang pag-ibig at pagtitiis. So, si Timoteo ay naging saksi sa pamumuhay ni Pablo kung anong klasing disipulo siya, hindi disipulo, kundi apostoles ni Hesukristo. Kung gaano siya sabihin natin, ang kanyang katapatan sa paglilingkod kay Panginoong Hesukristo. So, ipinakita dito na naging saksi si Timoteo sa katapatan ni Pablo na sundin ang kalooban ng banal na espiritu sa buhay niya bilang apostolis, bilang tinawag ni Panginoong Hesukristo sa mga hintil. Kung natandaan ninyo, si Pablo, 'di ba? Si Pablo ay dati hindi siya si Pablo, siya ay si Saul. Si Saul ang siyang manlulupig sa mga Kristiyano. Si Saul ang persecutor ng mga Kristiyano. Pinapatay niya ang mga Kristiyano, sinisiraan niya ang mga Kristiyano, sinusulong niya ang mga Kristiyano, kung saan sila nag-fellowship at sinisira niya, sinusumbong niya sa mga Romano nang sa ganoon ay sila ay madakip, no? Maparatangan ng mga hindi mabuting mga paratang. Subalit hindi nagtapos doon ang kanyang buhay o ang kanyang pagiging galo na lamang, dahil kinatagpo nga siya ni Panginoong Jesucristo doon sa Damascus at siya ay nabulag. At dahil sinunod niya ang instruction upang siya ay muling mamulat, muling mabuhay at muling magkaroon ng paningin, kaya ipinili siya ng Panginoong Jesucristo bilang apostoles ng mga hindi Hudyo o ng mga hintil. At dahil siya nga ay tinawag, yan ang kanyang calling, mga ka-Team Jesus, ay hindi siya yung ngayon nagsisilbi kay Panginoon. Maya, ay, ayoko na, pagod na ako, suko na ako. Maya, balik na naman kay Panginoong Hesukristo. No, hindi ganoon ang ugali ni Apostolis Pablo. At ito ay nasaksihan, no? Nasaksihan ni Timoteo
kung paano siya nagsisilbi kay Panginoong Hesukristo, kung paano yung kanyang pag-ibig kay Panginoong Hesukristo sa kabila ng ano pa mang kanyang mga nararanasan. Nagkaka-shipwreck na, nandoon kinagat na siya ng makamandag na ahas. Ayan, pinersecute siya, marami siyang mga nararanasang mga paghihirap. Sinaktan siya ng mga Romano, binugbog na siya. Nagnanatili pa rin ang kanyang pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. So hindi siya yung papaling-paling, hindi yung ngayon, okay ako ngayon kay Panginoong Hesukristo. Sunod na araw, ay, ayoko muna. Pagod na ako. Hirap ng buhay ko. Ganito, ganyan. Sunod araw naman, okay. Oh, bato-bato sa langit, ang tatama ay magtino. Kasi meron tayong mga kasamahan, meron tayong mga nandito na now you see, now you don't. Hindi consistent ang kanilang pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. Hindi consistent ang kanilang pagsunod kay Panginoong Hesukristo. At sinasabi nila, Lord, bukas na lang po. Kasi iniisip nila, ay, marami pa akong araw. Ay, bukas pa. Ay, bukas. Pwede pa bukas. Pwede pa bukas. Hindi natin alam, hindi nila alam na our days are numbered. We do not have enough time. Paano kung darating ngayon si Panginoong Hesukristo? Alam na natin yung 10 virgins, di ba? The 10 virgins. Yung 5 virgins ay talagang naghihintay sa pagdating ng bride at pagdating ng groom. Yung 5 virgins na yon, naghihintay sila sa pagdating ng groom. No? Hindi nila sinasayang ang kanilang mga oil dahil nga naghihintay sila na dumating ang groom. Samantalang itong limang mga pasaway na mga virgin ay kung saan-saan pumupunta, saan-saan mo namamasyal, kung saan-saan pumupunta. Nauubos ang kanilang oil. At nang dumating na nga ang groom, so wala na silang oil upang ilawan yung groom papunta doon sa altar. Na wala na sila. Kaya sabi nila, oh, Master, maghanap po na kami, bumili mo na kami ng oil, maghanap po na kami. Oh, naghanap nga sila ng oil. Samantalang yung 5 virgin na yun, na marami pang oil, yun ang nakapasok doon at sila ang ginamit upang ilawan. Oh, yung kanilang lampara. So pagdating ng 5 virgin, mayroon na silang mga ilaw, ayan, sarado na ang pinto at hindi na sila nakapasok. Ganon dapat ang gawin natin. Maging consistent tayo sa ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo at huwag nating isipin na marami pa tayong pagkakataon na magbago. Our days are numbered. So ngayon na kayo ay nandito at nakarinig kayo sa salita ng Diyos, magkaroon kayo ng burden sa sarili ninyo na gawin kung ano ang nararapat sa harap ng Diyos at huwag ninyong isipin na marami pa kayong oras, marami pa kayong araw na baguhin ang mga sarili ninyo sapagkat we do not have enough time. We are on the end times. Kaya yung mga inis, yung mga galit, yung mga kayabangan, yung pag-iinggitan, yung mga ganyan, wala na akong time para dyan. Yung pag-aawa, yung mga ganyan, wala na akong time para dyan. Dahil nakapokus ako sa pagdating ni Panginoong Hesukristo, ano ang pwede kong magawa habang ako ay buhay pa? Ano ang pwede kong magawa para sa iyo, Panginoong Hesus, na ako'y makapaglingkod habang ako'y nandito pa, habang ako'y may hininga pa, habang may pagkakataon pa ako? Sapagkat hindi natin hawak ang bukas.
No? Hindi natin hawak ang bukas. So, wag mong sabihin, halimbawa, ikaw, you are secured sapagkat ligtas ka na. Paano yung iyong partner? Paano yung iyong anak? Paano yung iyong mga magulang? Paano ang iyong mga kapatid? Hahayaan nyo na lang ba na maiwanan sila dahil hindi nila kilala si Panginoong Hesus ng tuluyan? Marami silang kilalang mga santo, subalit si mismong Panginoong Hesus ay hindi nila kilala ng personal. Hayaan nyo na lang ba yung mga yan? Minsan nakakapagod na rin ipagdasal ang mga pamilya natin, ang mga kapatid natin, kasi ang tigas ng ulo, ayaw maniwala, ganun pa rin ang kanilang ginagawa. Pero, si Pablo, ang kanyang pagtitiyaga, ang kanyang pag-ibig, at ang pagtitiis, alam mo rin ang mga dinanas kong pag-uusig at paghihirap, katulad ng nangyari sa akin sa Antioch, Iconium at Lystra. Ngunit iniligtas ako ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Ang totoo, lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Lahat tayo ay dadaranas ng pag-uusig kapag tayo ay mga sumusunod tagasunod ni Panginoong Jesucristo. Susuko na lang ba tayo? Susukuan na lang ba natin yung ating mga pamilya, yung ating mga kapatid, at hayaan na lang natin na sila ay malulung sa kasamaan, na sila ay maangkin ng demonyo? No. Kaya patuloy tayong lumuluhod, patuloy tayong umiiyak sa presensya ng banal na Espiritu, nakatagpuin itong iyong mga anak, itong iyong mga pamangkin, itong asawa mo, itong partner mo. Hindi kayo pwedeng manatili na ganyaan ang inyong mga sitwasyon sa buhay. Sabihin nyo, bukas na lang kami magbago, bukas na lang kami magpakasal, bukas sa sunod na taon na lang kami magpakasal. How certain you are na buhay pa kayo sa susunod na taon? Akala mo naman ay hawak mo ang buhay mo at sigurado ka na buhay pa kayo sa taon na yan. Di mo nga alam kung buhay ka pa bukas o buhay pa ka pa sa susunod na linggo, sa susunod na buwan. We don't know. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. So habang may pagkakataon tayo, ay gawin natin ang nararapat sa harap ng Diyos. Ang sabi niya, ang masasama at manlilinlang na may lalo pang sasama at patuloy na manlilinlang, maging sila mismo ay malinlinlang. Ang mga masasama ay patuloy na nagiging masama at lalo pang mga manlilinlang. Sila rin mismo ay malilinlang. Yung mga masasama at yung mga manlilinlang, patuloy silang manlilinlang, patuloy silang maging masama at sila rin mismo ay manlilinlang din sa kasamaan. Subalit ikaw, tayo, sabi niya, ikaw, magpatuloy ka sa mga bagay na natutunan mo at pinanaligan dahil alam mo kung kanino mo ito natutunan. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabuting gawa
ang naglilingkod sa Diyos. Oh. So ikaw, ako, alam natin ang kasulatan, ang Biblia. Dito ang Biblia ay isinulat ng hindi karaniwan, isinulat ito ng mga taong may gabay ng banal na espiritu upang magamit sa anong gamit ng banal na salita ng Diyos, ha? Mapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan. So itong salita ng Diyos ay mapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan. Pagsasaway, ibig sabihin ng pag-rebuke. Pag-rebuke dyan sa'yo, oh. Rebuking, oh. Correcting and training in the righteousness. So, itong salita ng Diyos, mga katimdisas, ay ginawa ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Upang sa ganon, ito yung ating maging gabay. Pagtuturo sa katotohanan, pag-rebuke sa atin, no? Pag-correct sa atin, no? Pagsaway. So, pagsasaway, ibig sabihin ng pag-rebuke, ano pang sabi dyan? Pagtutuwid. O, ibig sabihin ng pagtutuwid, pag-correct. Kung mali ba ang ating ginawa, i-correct natin, ituwid natin. Ayan, pagtutuwid yun. No? At ano pang sabi dyan? At sa pagsasaway, sa matuwid na pamumuhay. So, nang sa ganoon ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Kaya nga, tayo, sinasabi natin, ano ba ang sinasabi sa salita ng Diyos? Anong sinasabi? Balik tayo. Tita, ganito, tita. Ang tanong, hindi mo kailangang itanong kay Tita Bits kung anong gusto mong maging desisyon sa buhay mo. Kasi si Tita Bits, tao lang ako. Pero, kung naniniwala ka sa mga salita ng Diyos, dito sa Biblia, no? Ikaw mismo, magtanong ka sa Holy Spirit. Holy Spirit, nalilito ako. Ganito sitwasyon ko. Tulungan mo ako. Mag-meditate ka sa salita ng Diyos. Katagpuin mo ako. Kausapin mo ako. Turuan mo ako ng iyong mga salita sa pamamagitan ng Bible, sa pamamagitan ng Word of God. Lead me. Guide me. Nandiyan ang Holy Spirit. He is faithful. Our God is faithful. Kakausapin ka niya, mga katimjisas. Andito ako, nagkamali ako, linisin mo ang puso ko. Patawarin mo ako. I am hopeless. Hindi ko kayang mabago ang buhay ko na wala ka. Tapat ang ating Diyos. Kung tayo ay totoong nagpapakumbaba sa trono ng kaawaan ng ating Panginoon si Kristo. Tapat. Tapat ang ating Diyos. No? Sa makatuwid, mga katimjisas, unless sinasabi ng banal na espiritu na okay, may ilagay siyang tao ba sa isipan mo na sabihin niya, kausapin mo si Tita Vits or kausapin mo si ganyan. Gagamitin ko siya para makapagbahagi sa iyo ng mensahe. Ganun yun. Pero sa halip na konsulta tayo mismo sa tao, doon tayo kukonsulta sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay binuo yan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Binuo yan upang tayo ay ituwid, turuan sa katotohanan. This is the truth. Upang tayo ay i-rebuke, ops, mali yung ating ginawa. Upang tayo ay ituwid, ay, mali pala to, dito pala ako dapat.
To the left, hindi to the right. O dito tayo to the left. Or straight. Ganun, no? So, nandiyan lahat sa salita ng Diyos. Ang lahat ng instruction, ang lahat ng katotohanan, nandiyan sa salita ng Diyos. Hindi natin kailangang i-konsulta ang mga sarili natin doon sa mga, ano ba yun, sa mga, anong tawag noon, yung daily horoscope. Yung iba dyan ay mayroong daily horoscope. Ano ba yung aking daily horoscope? Ako ay Aquarius, Pisces, Sagittarius, ano pa yung ibang mga ganyan? Hindi ko na nga inanong ako, Aquarius ba ako, what? Hindi ko na yan iniisip. So, ang iba ay mahilig sa daily horoscope. So, daily horoscope. Basahin na, ay Aquarius, ngayon ay 27. Sinasabi na ang ganito, ang ganyan. Ay, ang sama naman. Bakit ganun? Oh, di doon ka na nananampalataya. That's idolatry. No? Sa halip na, dito ka sa salita ng Diyos. Anong sinasabi sa salita ng Diyos? Gawa-gawa lang yan ng tao, yung mga nakasulat dyan. At ang daming mga naluluko, ang daming mga nalilinlang. Sapagkat sa halip na magbasa sa Biblia, ang binabasa ay ang horoscope. Mayroon pang mga, excuse me, yung Madam Auring, astrology. Ang sabi sa bituin mo, ang iyong bituin ay naka-align dito sa mga ganito, mga ganyan. At nakikita ko sa pulang kristal na ikaw ay maging ganito, maging ganyan. Ayan, yan ang mga mapanluloko. Yan ang mga malilinlang. So, itong mga manilinlang ay mas lalo pang manilinlang at sila rin mismo ay malilinlang. No? Nakakatawa. Pero yan ay totoo. So yan tinuruan tayo, ang salita ng Diyos ay ginawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Upang tayo ay turuan sa katotohanan. Upang tayo ay ituwid. Sasawayin sa mga ginawa nating masama. Upang tayo ay maging karapat-dapat. Maging righteous tayo sa pagsisilbi sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat alam natin na walang nakatago sa Kanya, kaya open book tayo sa harap ng Diyos eh. So anong dahilan at tinatago pa natin ang mga kasalanan na yan? Gayong alam naman niya, it's an open book, Lord. Wala po nakatago sa inyo, Panginoon. Isinusuko ko po sa inyo ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako. Anong gagawin ko? Piliin natin na sundin ang salita ng ating Panginoong Jesucristo sa Biblia. Kaysa magpaloko tayo sa mga manlilinlang, mga manluloko. Yung iba, doon sa office mates nyo, mga office mates ninyo, mga saan kayo, ay, may magazine kayo dyan, may ano ang horoscope dyan ngayon, be, basahin ko nga yung akin. Yung horoscope mo ganyan. Dapat na ikaw ang magsuway, dapat ikaw, no, I don't believe in horoscope. I only believe in the Word of God. Anong sinasabi sa salita ng Diyos para sa buhay ko, yun ang aking sinusunod. Ganun dapat ang gawin natin, mga katingisas. Hallelujah. Holy Spirit. Holy Spirit, thank you so much. At ikaw po ay nangusap na naman sa iyong mga kanakan. Glory to God Almighty. Salamat po. Salamat po sa iyong pangungusap sa amin ngayon. Salamat po sa pagpapaalala sa aming banal na Espiritu. Na kagaya kay Pablo, maging consistent po kami sa aming pananampalataya sa inyo.
Patawarin mo po kami kung may mga pagkakataon na nangihina ang aming mga katawan, ang aming mga espiritu, na ayaw na naming basahin ng salita mo, ayaw kaming mag-asal, ayaw naming mag-attend sa Bible study, o mas pinili pa naming manood ng ganito, gawin ng ganyan, na hindi naman kaaya-aya sa iyong paningin. Patawarin mo kami, Holy Spirit. Patawarin mo po kami. Salamat sa pag-rebuke sa amin. Salamat sa pagtuwid sa amin, dahil alam namin mahal mo kami. Mahal mo kami, Panginoong Kristo. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa conviction of the Holy Spirit sa mga puso. Maraming salamat po. Patatagin mo ang aming pananampalataya sa iyo, na kami po ay maging matyaga, na kami po ay maging mapagtiis, na kami po ay maging mapagkumbaba, na patuloy na magpapatuloy yung apoy ng pag-ibig namin sa inyo, Panginoong Kristo, na maging consistent po kami. Ano man ang aming nararanasan, maging anumang sakit, anumang pain, anumang pagsubok sa buhay, paghihirap, nothing can separate us from the love of God. Yun ang pangako mo sa amin, Panginoong Jesus. Andito ang aming mga buhay, gamitin mo po kami, Panginoong Diyos. Gawin mo kaming karapat-dapat, matuwid sa harap ng Diyos Ama, upang kung kailanman po ang iyong pagbabalik, handa ang aming mga puso, handa ang aming mga kapatid, ang aming mga magulang, ang aming mga pamilya, upang ikaw, Panginoong Diyos, ay aming sambahin, upang mapasama kami sa rapture, Lord. Bigyan mo kami ng burden, bigyan mo kami, tulungan mo po kami, Panginoon, sa aming mga kapamilya, sa aming mga kadugo, na hanggang ngayon ay hindi pa nila kinikilala si Panginoong Kristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas, at nagpapatuloy pa rin sila sa kanilang mga relihiyon, sa kanilang idolatry. Panginoon, patawarin mo po sila, Lord God, at katagpuin mo sila, Panginoon, Lord God. Have mercy, Lord God. Have mercy po, have mercy po. Salamat, Panginoong Diyos, dahil hindi mo kami sinusukuan. Salamat, Lord. Hindi rin namin susukuan ang aming mga pamilya, ang aming mga kadugo, o sino man po ang nararapat, sino man po ang hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin sa kanilang mga kasamaang ginagawa at hindi nagbabago, Lord. Kung hindi man kami ang inyong gagamitin para sa mga buhay nila, magpapadala ka ng iyong sugo, ng iyong lingkod, nang sa ganoon ay makilala kanila ng buo, Panginoong Kristo. Makilala kanila ng personal, at magkaroon sila ng personal na relasyon sa iyo, at hindi talikuran na nila kung ano man ang kanilang mga pananampalataya sa mga iba-ibang santo, sa iba-ibang mga pagdiriwang, sa mga iba-ibang pista. Oh, hallelujah. Yes, Lord, maraming salamat po, Panginoong Isus. Ikaw po ang bahala sa lahat. Alam mo po ang pangangailangan ng bawat isa. Alam mo po ang dinidesire, ninanais ng aming mga puso, Panginoon. Grant the desire of our hearts according to your purpose and glory. O hallelujah. At anuman po ang pangangailangan ng iyong mga kaanakan, Lord, we declare, Father God, ang pagbubuhos ng iyong mga panalangin, ng iyong mga pagpapala sa bawat bahay na tumanggap sa iyo, Panginoong Jesucristo, as we declare that the King is in the room. Oh hallelujah. The King is in our house, in our home. Hallelujah. In the name of Jesus. Maraming salamat po sa katagumpayan ng iyong Bible study. Maraming salamat, Holy Spirit. Lahat ng ito ay aming pinapasalamatan, at lahat ng papuri ay binabalik namin sa Diyos Ama, sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Ayan, mga ka-Team Jesus! Thank you sa kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya i-claim ninyo ang kanyang mga pagpapala sa mga buhay ninyo, ang mga pagpapagaling, ang mga anointing ng banal na Espiritu habang tayo ay nandito sa kanyang presensya, nang sa ganoon ay yung boldness na gamitin ka ng Panginoon, nang sa ganoon ay magiging mabunga ka sa iyong pagiging Kristiyano, mga ka-Team Jesus. Hallelujah! Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.